Title 6 mo. Tatatlo nga lang yan eh. 200, 201, tsaka 202 lang. Nirepeal na rin yung gambling nyo dyan. Wala na yung 195. Hanggang 199, tinanggal na. Anyways, introduce ko muna. Crimes against public morals. Morals. Pag sinabi nyo morals, ang naapektuhan dito is the whole society about our mores. May yung pinaka-term nyo, mores. May dalawa kasi tinatawag na ganyan. Meron tayong norms, pero di po kayong mores. Iba yung norms. Norms are the set of standard ng community. Example, anong norms nyo rito? Lagi magbabasa. Ayan, norms. Tax naman. Normal thing ba? Nangyayari, standard na. Normal. Pag hindi ka nagbabasa, puta ano ka, nagde-deviate ka sa normal pattern. Deviation tawag doon. May mga ganito naman na bagay na kahit hindi sineset yung standard, automatically yan, parang inherent na sa community. Na-offend yung ating, syempre, morality rin naman tawag. Mataas ang moral ng isang society. Ayaw natin sa mga ganito. Menace. Or yung tinatawag yung salot ng lipunan. Ayaw nyo yan, diba? Sinabi ko na sa inyo. Ayaw natin mga Pilipino yung nagsusugal. Never pinromote ng mga vloggers nyo yan. Ayaw natin yan. Nandiyan pa naman yung gambling, pero ano na yan? PD16 auto na. At tinagal na yan dyan. Ano pang ayaw nyo? Ayaw nyo nakakita ng cleavage, di ba, voluntad? Ew, yuck. Ayaw natin yan, mga grave scandal. Hindi natin gusto yan, yung nagyaya ka pa, naghahalikat sa paligid natin. Hindi natin gusto yan. O ano pa? Ayaw din natin yung mga exhibitionism, like yun sa mga bar. Never kayo pumasok dyan, yung mga may nagda-dance-dance. Hindi nga kayo nagbabasa ng mga ano eh, yung mga tabloid na may kabastusan eh. Hindi nga kayo tumatambay ng port site eh. Kasi nungalingan yung top 1 tayo sa Pornhub. Ayaw natin mataas yung moralidad natin. Ano pa, ayaw nyo rin ng prostitution. Yan yung mga yun, mga menace of the society. Supposedly, yung public morals nyo are starting from 195 hanggang 199. Kaso amended na itong mga to. It's talking about your gambling. Or now, PD16 O2. I-discuss ko na lang din to, everyone, doon sa drug education and vice control. Vice yan, gambling. One of the vices. Kasama yun doon, pag inaral nyo dapat yung drug education. Kasama yung vice control. Tinatawag namin GAPD. GAPD. Gambling, addiction, alcoholism, sorry. GAPD. Prostitution, drugs. GAPD, pala tandaan nyo. Mga menace lahat yun. Yan tinatawag nyo, GAPD. Gambling, alcoholism, prostitution, drugs. Lahat yan tinatawag nyo mga bisyo. Vice. Mga bad habits. Meron kayong good habits, tinatawag yung virtue naman. O katulad ng pag-aaral, ayan. Virtue yan. Good habits. Mga tamang gawain ba? Ayan. Pagdadasal, ayan. Yung iba, vices na pag bad habits. GAPD, palatanda na. Ano ulit? Gambling, alcoholism, prostitution, drugs. Lahat yan salot ng lipunan. Kawawa yung ating moralidad pag may mga ganyan. Ayaw natin yan. Ngayon, i-discuss ko na lang dito, everyone, pag doon sa drug education nyo. Nandun sa CDI na topic talaga yan. Huwag mo na rito. Pasukin na lang natin yung natira sa revised penal code nyo. Itong article 200 mo. Paborito nyo to. What's the crime? Grave scandal. Okay. Now, scandal na crime nyo, what is important here is the word, of course, scandalous. Hindi ito yung scandal na alam nyo. Kasi pag scandalous, pag sinabi scandal, nalalaman ng mga tao. Skandaloso ka. Yan ang ingay ng bibig mo eh. Ano ba yung ingay mo pag nag-away mga mag-asawa?
Masyado akong iskandaloso. Pag si Tendesya, si Patawig nag-away. Sabi ni Patawig, hindi mo, iskandaloso ano dito. Sinabi mo na ba yun? Kaya mag-away. Ibig sabihin, mag-iskandal, huwag nyo sabihin iskandal, alam nyo kaagad yung port nyo, hindi yan yun. Scandal, ibig sabihin, nalalaman ng publiko. So what is very important here na praise is the public. Oh, it must be done in public. Nakikita dapat ng mga tao. Ano yung mga act na dapat makikita ng mga tao, Maring Sol? Ano yung mga consider nating grave? Any person who shall offend against decency or good custom by any conduct not expressly falling within any other. Meron pa kasing iba na offending sa decency custom natin doon sa 201. May tinerline siya rito, pero wag niyo munang iyan ito, 201. Ano ba yung decency natin na tinatawag? Yung customary sa atin. Lalo na tayo mga Pilipino, masyadong mataas yung ating ganyan. Hindi pa tayo ganun ka-liberated. Anong tawag niyo sa mga Pilipino? Conservative. Meron pa tayong conservatism natin. Yung mga Pilipina natin, hindi yan naglalabas sa mga cleavage. Ayaw ng mga hindi nagtitiktok yan, hindi nga labas utong ng mga yun eh. Wala kayong makikita gano'n, napakataas. Ayaw natin. Na-offend yung ating decency. Ano pa? Siyempre, pag may mga magjojowa, dapat nagliligawan lang muna yan, di ba? Dapat hindi nyo nakikita yung nagsisex sa publiko. Hindi pwede yun. Against sa custom din natin yun. Ito yung tinatamaan talaga sa atin. Highly scandalous talaga is commonly involving talaga mga sexual acts. Yan ang madalas natadali rito. Sexual acts. Paano ngayon kung naglalaplapan sa publiko? Will that be grave scandal? Nagkikiss sa public? Will there be a crime of grave scandal? Hindi naman. Kailangan talaga highly scandalous. Ganito dapat yung sakit mo. May sakit na makikita kayo nito later on sa human behavior nyo na tinatawag na exhibitionism. Ayan, ang dami niyan. Diba napaproduce sa Facebook, sa jeep, sa bus, sa simbahan, naglalabas ng titi. Diba meron pa kanya nagtitrend yun, ba't mo nilalabas yung titi mo? Ayan yun. Exhibitionism tawag yun doon. Sino naglalabas ng titi niyo, voluntad? Grave scandal. Uy, kaso. Labas yung okra. Okra ang puto. Ayan, yung mga tumatakbo na nakahubot-hubad. Paano ngayon yung question mark nyo, yung ginagawa sa UP, sa PUP, tsaka yung mga fraternity, yung tinatawag yung oblation. Hindi naman daw nakaka-open sa custom nila yon kasi tradition na talaga ng mga fraternity and schools yun. Kaya walang grave scandal. Gets nyo? Kailangan ma-offend. Wala ka namang tradition custom nun. Try nyo tumakbo dyan sa labas sa ubod-ubad. That will be exhibitionism. Sakit yan, ha? Ngayon, paano pag babae? Putang ina. Matutuwa yung mga lalaki niyan. Paano kung ganito? Mga babae. Naglabas ng dede. Tontoy. Ew! Yeah. Scroll up. Save. Wala mo tayo. Nagagawin nyo. Pero grave scandal to, ha? Tapos ito an example. Ito, maganda ito. Tingnan natin. Sample, si Andrea Brillantes. Nakatira sa isang apartment. Yung apartment niya is salamin yung pader. Ngayon, nakikita siya ng mga construction worker doon sa ibang building. Nagpipinger siya. Hubot-hubad. Question, will there be grave scandal? As a reason? Hindi naman public place yun. Ngayon, ito, may sa Boracay nung nakaraan nyo, may babae doon, may suot, ano lang, parang sintas. Tignan natin kung mag-google natin.
Parang plastic nga yung suit niya. Wala rito sa Facebook siguro. No, wala eh. Meron yan eh. Sintas lang yung suot, tapos plastic yung panty. Kita talaga lahat. Kita yung kaluluwa. Would that be grave scandal? Yes, that is grave scandal. Eh, kung tradition doon, yung magsuot ka ng bikini, hindi naman yung ubot-tubad. Nakaka-offend yun. Di ba, Paulintat? Yeah. Gagano ka agad doon. Tatakpan yung mata ko, pero yung butas. So. Grave scandal pa rin yun. Ano pa, yung kinakanta yung BMW. Ayan. Alam yung kanta, di ba? Nagsisex doon sa sa sakyan. That is still grave scandal. Lalo yung pinapanood nyo, yung public agent. Ayan, fake taxi, yung mga ganyan yun. Ayan, alam nila, diba? Yan yung mga yun. Grave scandal yan. Highly scandalous. Nakuha nyo? Grave scandal. Clear tayo rito. Again, what is important here because of the word scandal, it must be done in a public. Pag sa private place naman yan, wala yan. Now, kamukha niya yung 201 kasi makikita nyo na naman yung word dito na exhibitionism. Exhibition. Kita nyo? Meron dyan sa 201 nyo. Dami yan. Everyone, tingin mo na sa 201. Marisol, punta natin muna yung 201. Kapatid niya again is the word exhibition. Immoral doctrines. Sige pa. Immoral doctrines, what else? Publication and exhibitions. Diba? Dahil lang, immoral doctrines. What else? Obscene publication. Obscene publication. What else? And exhibition. Tsaka, indecent shows. Ngayon, paano kung si Voluntat pumasok sa isang bar? Nakita niya yung suot lang takong. Ubot-tubad. Sumasayaw doon sa pole. Magpo-pole dancing. What is the crime committed by the woman? Is that still grave scandal? Iba na yung crime noon. That will be 201 now. Ito yung tawag nyo doon. Exhibition tsaka mga indecent shows. Nakuha nyo muna. Yung mga sumasayaw sa bar nyo, hindi yun grave scandal. Nakuha nyo muna. Kasi naman iba na yung ginagawa nila doon. That is show na talaga. Kaya pagpasok kayo ng bar, pero dyan sa Tipolo, di ba? Tapat to sa bungan. Yung mga dancer dyan, mga busog. Mga dancer na busog. Pakisang huli nga ito, putangin ng busog. Lalakas uminom, puta, lugi ka. Pagka na ladies drink na Abid. Kaya kadila Alin, marami yan doon sa lugar nyo Alin ha. Kaya Alin, yung mga tropa mo. Magkano na doon, ladies drink. Mura naman doon. Kaya yung mga tropa ni Alin, pag dumakay doon sa Lores, babasok yung pahaba doon. Kaya mga tropa ni Alin yun doon. Ano si Alin Bugaw, yung bad trafficking yan Anyways, para matandaan nyo muna, ito yung makikita nyo sa mga bars na show. Pag pumunta naman kayo ng Manila, may makikita rin kayo doon mga indecent shows. Makikita nyo yung kanta ng River Maya yata, yung buhok mo'y green. Magazine. Meron mga nakapost doon. Yung mga talaga, mga babae. Tapos mag-shows lang yun doon. May mga ganito pa kayo makita. Or di kaya dati po, meron yan. Pinento na sa akin to, di ko nabutan to Meron mga sinihan nun na open for the boys na magsisimula na 6 ng gabi. Ang pinapanood yung mga parang Viva Max nyo ngayon. Ganun na ganun. Kaso nga lang wala na ngayon Siyempre may Viva Max na kayo, may mga porn site na kayo Kaya hindi na nauusot yung mga wala nang indecent shows. Makikita nyo, ayan, yung mga nagla-live show. Ayan yung mga yun. Yung ngayon nyo, Pero masyado ng ngayon, liberated na rin. Napapayagan na.
Ngayon, ito pa yung common. Ito yung pinagsalsalan nyo nung una, yung mga tabloid. Ayan, Sagad, Tik-Tik, ano ba? Toro. Nalala nyo pa yung pinutukan nyo ng tabod sa dyaryo? Ginanod nyo, inramol nyo. Yun. Ayan, mga obscene publication yung mga yun. Kaso hindi na rin uso ngayon. Wala na may mga na kayo eh. Hindi na nakikita. Meron may makita ko yung mga tabloid. Ito yung madalas mga tabloid. Hindi kasama rito yung mga iba nyo, ha? Like yung mga IPHM, hindi yan kasama dyan. Yung mga ibon na brochure, hindi kasama dyan, ha? Obscene, yung mababasa nyo yung ganito, tinira ni Kuya Dante ang kanyang talong, itinuhod niya sa aking Ecuador, at tumulo ang aking luhang malamugo. Yung mga ganun mga wordings, di ba kayo nagbasa nun? Para naman yung makakatay, yung mga ganun magbinasa, pinapahaba nila eh. Tapos meron sa picture, nakamukha kang babae sa tabloid. Ayun yung obscene publication yun. Ngayon, ang nagiging liable po rito, tandaan nyo muna to, are only the authors. Authors. Hindi pwede yung, tsaka yung mga nag-publish. Sila lang. Yung mga nagbabasa, wala. Kasi puta, nilalason yung utak eh. Sipin mo yung lalaki, puta na, magbasa ng tabloid. Di salsal, pagod na naman yan. Wala na itulong sa economy, sirahin moralidad natin. Authors na, tsaka yung mga publication house nyo lang ang malagiging liable dyan. How about to set an example? Si Voluntad, meron siya mga brochure ng babae. Collectibles niya. From TCC. Andun lahat ng mga kinana niya. Nakasig sa messenger niya. Ayan. Ngayon, nalaman ni Lunggao. Putang ina, may collectibles ka pala, ha? Ginawa ni Lunggao, pinablish niya. Question now, can Voluntad be held liable? Siya yung author nun eh. Can he be held liable for Article 201? For obscene publications? The answer is no. Pag author ka, kailangan may consent pa rin bago i-publish. Nakuha nyo muna ha. Kailangan nag-usap sila ni Lunggao. Kasi Lunggao lang yung nag-publish nun. Siya lang magiging liable for obscene publications. Now, immoral doctrines, marami pa to. Hindi lang to pang nyo, yung mga sexual acts. Ito yung kinaso kay Pura Luca Vega nyo. Tingnan nyo kung anong kinaso kay Pura Luca Vega nyo. Yung si drag queen nyo. Alam ko may mali sa kaso niya rito. Tingnan nyo yung kinaso ng mga polis. Mali yung mababasa nyo? Mali. Article 202 yung mga tangang polis. Okay, hindi nag-aaral. Oo, prostitution yung article eh. Yung kinaso. Article 202. Ito nyo? Tangin na, lalaki yan. Paano magiging prostitute yan? Mali yung PNP, okay lang yan. Inano naman yan eh. Ito ang sikat yung may kaso ng immoral doctrines. Tingnan nyo yung mga paragraphs na binanggit yan. For paragraph 2B3 and 235 of Article 201 dapat po. Mali lang yung mga kapulisan natin. Tayo na lang magamayan. Sabihin natin, mali. 201 dapat. Alam niyo naman ginawa nito ni Pura Luca Vega, di ba? Nag-concert nung ama namin sa bar. Ni-remix pa nila. Tingnan natin kung mga nyo. Tangina, highly scandalous talaga yung ginawa niya. Nakita niya yan? Nag-concert siya nung ganyan. Ang tarantado, diba? Na-offend ba kayo mga Katoliko? Offend. Pero hindi nyo pwedeng ikaso yung inaral natin noong nakaraan. Yung Article 133 nyo. Yung offending the religious feelings. For the reason that this is not a religious worship. It was done in a bar. I think in Makati. Or Taguig. Diba? Tarantado, no?
See? O, diba na-offend kayo? Anong na-offend sa inyo? Yung moralidad nyo po. Offend kahit naman sa Islam, makita nyo, putang na bastos naman nun. O, ikakaso natin po everyone, yung 201. Punta tayo ng 201, basahin natin ngayon lahat. Nakakala kasi natin to for sexual acts lang. Malawak yung word natin na immorality. Mamaring Sol. Paragraph 1. Sige, pabasa. Who shall publicly expound or claim the doctrine openly contrary to public morals. Expound. Ano immoral doctrine? Ito na lang. Yung mga merong mga tao na ganito eh. Yung nag-i-speech about immorality. Sa ibang bansa ito madalas hindi ginagawa rin sa Pilipinas eh. Yung mga atheists natin, ako kung alam niyo, pag nag-religious worship yung puro kawalang yaan. Sisigaw nila that Jesus Christ is ganito. Jesus Christ should not die. Ganyan-ganyan. Mga pinagsisigaw ng mga hindi mo voluntad. Di ba sumasali sa ganon? Sa ibang bansa nyo makikita ito eh. Meron yung mga ginagawa nila eh. Sa mga church ginagawa nila, may sarili sila church. Ako sa mga movie ko lang napanood eh. Hindi pwede yun, that's immoral doctrines. Diba? Mali, diba? Ito. Maring Sol. Paragraph 2. The authors obscenely publish. Okay na kanina, okay na yan. Yung mga nagpa-publish ng kaninang obscene publication nyo. O kinasuri kay Pura Luca Vega, what's the reason? Pinablish nila yung video niya eh. Nakita lahat ng mga tao. Eh, may publication din siya, kaso. Sige pa. Those who are ignorant. Saka na, letter B na. A itong dalawa kanina. Hindi po. 2A po yung publication. 2A. Paragraph 1 lang. Okay. 2B. Oh, sige. Those who are ignorant, cinematograph, or any other thing, oral faith, peace, upper soul, giving, understood, Mga shows na lang. Mga shows na immoral. Parang yung kanina nyo rin, lagyan nyo na lang shows. Sige pa, next one. Paragraph 3. Those who transcend, give away or exhibit reading, sculptures, or literature which are offensive moral. Ayan, ano yung mga sculpture, katulad yung mga tabloid din. Kaya bawal yung mga ini. Ako nabalit, yung bata kayo, pinapabili kayo ng mga magulang yung dyaryo. Tinatago yung mga tabloid eh. Hindi pwede ibenta yun eh. Yung mga matatandang lalaki lang yun. Yung makita nyo dati mga uncle, tito nyo, yung lagi nakaganon sa tabloid binabasa doon. Kasi babalik lang yung dyaryo, hindi po ibili. Diba, hindi naman nila nabot. Yung lala kasi cellphone na kasi ngayon eh, no? Anyways, yun yung mga yun. Sige ba? Publish din to. Wala na? Meron pa yan. Nasaan na yung religion? Sa 2B. O sige, pakiano pa. Sa paragraph, glorify criminals or Ayan, bawal to. Ginuglorify yung mga kriminal. Katulad nung si ginagawang hero yung mga kriminal, bawal yon. Like Lupin III. Kaya ka tinanggal yung mga yan. Si Pablo Escobar. Hindi nyo pwedeng gawing hero yung mga kriminal. Bawal. Oo. Tawag tayo dyan eh. Nakalimutan ko sa criminology yan. Bawal to mga to. Sige pa. Subparagraph 2. Serve no other purpose but to satisfy the market for violent lust or Ayan. Yung mga publication, ganoon din naman. Ayan, mga pornography. Kaso wala na yung pornography law nyo rito. Kinasuhan din na ito. Alam ko ng NTRCB sila na eh. Sila AJ Rabal. Siguro ba sila nyo? Angeli Kang. May mga kaso yun. Tsaka yung isa pa nyo. Yung medyo cute lang. Asi ba? Acosta. Yung mga yun, may kaso sa MTRCB yung mga yun. Yung Viva Max yung kinakasuhan yung mga yun, anong akala nyo?
Bawal yung mga yan, may regulation yung mga yan. Lagyan na natin Viva Max. Sige, 3. Subparagraph 3. Offend any race or religion. Ayun na. Ito yung kay Pura Loca Vega nyo. In-offend niya to specifically. Galing ng lawyer na hanapan pa rin siya ng butas. Kasi hindi talaga pwede kaso si Pura Loca Vega nung offending the religious feelings. Kasi the requirement is religious worship. It was not done in a religious worship. Therefore, ito yung ginasa kanya. 201. Nakita niyo yan, number 3. Pinanggit sa kanya. Ay, saan na ba yun? Ayan, kita niyo yan, number 3. 3-3. Nakuha niya? Pura Loca Vega. Para malala nyo na hindi lang sexual acts. Pati yung offending the religion or the race are immoral doctrines. Amadeus Fernando Pagente. 202. Paborito nyo to. Umita na, nasarapan na yan. Wala na po dyan yung isang crime, Everyone. What is only we left with na sir is only the crime of. Po dyan yung isang crime na decriminalize na po yung crime yung vagrancy. Decriminalize na. Anong batas na kasulat dyan, Maringson? Early number 10. Yung sa vagrancy. Amended. 10158. 10158 na yun. Yan. Wala na po, decriminalize na. Ang galing nito, nabasa ko yung conflict criminologist na nag-recommend na tanggalin yung vagrancy. In the name of William Chambliss. Conflict criminologist. Si William Chambliss yung nag-ano nito. Si William Chambliss yung isang criminologist, napakagaling niya, yung buong buhay niya, dinedikit niya sa pauperism. Makita nyo itong pauper na term or pauperism that is also vagrancy. Ano ba term yan? Mga slop soil. Ang paslupa, mga pulubi ba? Vagrants. Other term pa, mendicants. Or mendicancy. Pauperism, mendicancy, vagrancy. Puro mga mahihirap yan. Tinanggal na yan sa revised penal code kasi lugi nga naman. Ang galing ni William Chambliss nyo. Namatay lang siya noong 2017, alam ko eh. Siguro may senador na nakabasa, ang galing. Sabi ni William Chambliss nyo, bakit yung mga mayayaman? Kasi ang manghihingi lang talaga mga pulubi. Eh ba't ang mayayaman, manghihingi ba? Therefore, pangit yung batas. Ang napapanish lang nito, yun nasa lower class lang talaga. Totoo nga, kaya dinicriminalize, hindi na siya crime ngayon. Ngayon yung first act na makikita nyo doon sa lumang caudal nyo. Pakibasa mo na yung lumang caudal para maintindihan. Number 1, pakibasa mo na yung lumang caudal. Hoy, saan na yung nagbabasa? Pakibasa mo na. Article 10, which writes that Paragraph 1, any person having no apparent of subsistence who has physical ability to work and Ayan. O may ability naman magtrabaho pero anong ginagawa lang? Napaka-idol niya hindi nagtatrabaho, nangihingi lang. Bawal yun, yung pangihingi. That is vagrancy. Pakiusap, alam ko yung mga bata yung nalalaman yung term sa matatanda, bagansya, walang ganun, ha? Ngayon yung na-curfew dati. Pero hindi ma-effective yung curfew sa mga adult eh. Na mamaya, iyan ako muna. Dito muna tayo. Ngayon, wala na din sa revised penal code. Pero there is still a law left na tinatawag yung mendicancy law. Ito. Grabe to si Marcos nyo. Galit na galit to sa mga tamad. Yung mga mahilig lang manghingi. Batugan ba? Ayaw ni Marcos niyan. He created a law. Ito tinatawag yung 1563. Yung called as mendicancy law. May nag-aaral ba dito ng juvenile thesis? Juvenile delinquency? Supposedly, dapat madaanan nyo to doon. Common to sa mga bata. Mendicancy. 1583. Ngayon, may tinanong na sa board exam na ito. I think way back 2014, hindi na kay Atty. Gabaut to. Pero ganito yung pagkatanong. Ang ganda nung
adjective, super adjective yung ginawa doon sa lalaki. There was a good, soft-hearted man. Ang ganda. Good, soft-hearted man. Anong ginawa niya? Binigyan niya ng pera yung pulubi. Nahuli siya ng pulis. Sabi ng pulis, sinaresto kita for mendicancy. Sabi ng lalaki, dumipensa siya, wala naman akong bad intention. Kung gusto ko lang naman magbigay sa mahihirap. Tapos tatanungin ka doon, if you were the criminologist, would you still charge a crime for the good, soft-hearted man? Charge you pa rin ba? The answer is still yes. This is a special penal law. Naalala niyo yung payo sa inyo ng mga magulang niyo, huwag kayong magbibigay ng pera. Instead, tinapay, pagkain. Yun yung reason nito. Galit si Marcos dito. From 1970s hanggang 1980s, ayaw niya ng ganyan. Bawal, dalawa ang kinakasuhan. Yung mga nanghihingi at nagbibigay. Both of them are being punished under your mendicancy. 1563. Ano ba tinag? Hindi 83, sorry. 1563. PD 16. 1563. Tingnan nyo to. Ayan yung mendicant dito. Ayaw niya to mga to. Lalo na yung mga badyaw nyo ngayon na yung common, naka-Gcash pa, QR code pa. At kakaiba na ngayon yung mga pulubi. Ngayon, napapanood nyo yung mga motherfucking vloggers nyo at putang ina, ginagawa nila to. Kita nyo nagpapanggap na mahirap, nangihingi. Bawal yun, there's a crime. Mendicancy yun. You see? Tuntua pa kayo sa mga vloggers nyo, mga tanga. There's a crime against morality. Ba't may ano yan puta? Hypocrite nga yun eh. May camera, tapos nakikita nagbibigay ka. Hindi pwede. Tutulong ka, tumulong ka lang. So, ayan, yung ano nyo, diba, ina-idolize nyo, daming likes ng mga yun eh. Tignan nyo. Ayaw yan. Mali naman talaga yan eh. Tandaan nyo, mendicancy. Iba yan. Ngayon, marami pang vagrancy doon sa tuoto nyo. Ito lang yung ni-repeal doon, na hindi na dapat yan nakomit kasi may special penal pa rin eh. However, by virtue of Republic Act number 9344, a minors or a child cannot commit mendicancy. Tandaan nyo ha? Yung mga batang pulubi nyo, hindi nyo pwedeng i-charge neto. Tinatawag doon ay status offense. Kung yun yung tinisis nyo. Ay, garing galaw, tinisis mo ba yun? Alam ko ba juvenile thesis mo? Status offense tawag nyo, hindi nakukumit yan ng mga bata. Pero pag matanda na, pwede na makumit yan. Ano pa? Sniffing volatile substance. Tinanggal din yun yung mga nagla-rugby. Hindi rin nakukumit ng mga bata. What else? Gambling. Prostitution. Putay na, wala yung mga bata. Tinanggal doon sa 9344 yung mga yun. Anyways, balik tayo rito. May naiwan pa mga vagrancy, yung kasama ng inyong mga prostitute. Babasahin ni Sulay sa ulit. Those who habitually indulge, kasama ng mga prostitute. Hindi yan. Vagrant ka pa rin, vagrants. Mayroon pa isa doon. Sige lang. Paragraph 2, any person found loitering Ayan yung mga pulubi nyo. Ayan yung vagrancy, tinanggal na rin yan, ha? Tangina, kuwawan mo, arestuin mo, wala nang bahay. Yung mga pulubi, vagrancy yun. Dinudukot yung mga ina-aresto, hindi pwede. Tinanggal na yung mga yun. Ito yung mga hindi pa tinanggal. Paragraph 3. Yung 3. Ano ba sabihin ka? Idol? Idol. Any idol or dissolute person who led in offense or infringed. Ayan. Sino yung mga yan? Kasama ng mga ill fame, yung mga kasama ng mga prostitute. Sino? Bugaw, yan. Pimps. Mamasa. Gago yung mga yan, ruffians. Sipin nyo yung mga yan, putang ina hindi nagtatrabaho, pinagkakita nila yung mga puta. Mas migrant pa sa migrant yan. Hindi sila magpakantot sa puwet nila, mga gago yan. Ngayon, tinanggal din yan dyan because amended na Trafficking Persons Act na. Yung mga bugaw nyo. Ngayon si Allen. Binubugaw mo diba doon?
Yung mga binubugaw mo doon sa inyo. O yan, mga human trafficking na yun, hindi na pwede yun. Wala na, tanggalin nyo dyan. Ano pa? Sol. Or any person who not be included in the provisions of other articles of this code, subject to any habitat or habitat. Ayan, yung mga pag-alagala ulit. Ito yung dati yung tinatawag na parang curfew system. Pero pag-usapan natin itong curfew, medyo mag-dive onte. Yung curfew nyo, in fact, is for the minor only, right? Pero yung curfew system nyo, bawal yung mga pag-alagala. Yung paano ng yung parang mga pulubi nyo rin. Pag-alagala ba? Ngayon, papasinin nyo to, hindi naman applicable to sa mga sa mga matatanda. Pwede naman talagang paalis-alis eh. Lalo na ngayon, yung mga lugar natin, mga 24 hours na yung iba eh. Tapos isipin nyo, para sa 18 lang daw to, pwede bang i-detain yung mga bata rin? Tignan nyo, unconstitutional yung curfew system natin. Hindi nyo lang napapansin to. Ewan ko, kung nag-thesis dyan nung isa, kung inaral niya rin to. Oo. Ay, hindi pa ako naka-withdraw dyan ba? Sabi mo mamaya, lasing ko. Tuturo pa kami. Madali lang. 9344 nyo, hindi na rin pwedeng ma-punish din yung mga bata. Walang bearing yung curfew nyo, unconstitutional yan. Tinanggal na rin yung vagrancy nyo eh. Kaso nga lang itong mga to, ito na lang itindihin nyo ha. Mga human trafficking na. Or Trafficking Persons Act. Clear muna tayo. Now, punta natin yung naiiwan talaga. Ito si Article 202 nyo. Or the crime of... Withdraw ko pa nga. Amen. Sabi mo, balik na siya. Saglit lang naman. Prostitution. Mausong-uso to. Sino lang pwede mag-commit nito? May prostitution ba sa lalaki? Yung mga callboy? Meron ba? Wala sa amin to. One of the element mo na is pang women lang to. Women. Bakit sila nagiging prostitute? Trabaho na nila to, line of work na talaga nila. Tandaan nyo pa itong term na to, dapat habitual. Habitual dapat niya kinukumit. Sinabi ng Supreme Court nyo para maging habitual, dapat day-to-day basis talaga. Day-to-day. Araw-araw. At para saan? Profit. I give you an example. Kilala nyo to, yung mga mocha girls. Yung mga dati, ano pa ba yung dati? TV babes, yung mga ganyan. Lalo yung dati nun, yung sa game nga ni Chris Aquino, yung deal or no deal. Yung may mga number na babae. Kung alam nyo lang, may mga hidden agenda yung mga yun. Ngayon, example natin, Mocha Uson. Diba sumama kay Pacquiao yun nakaraan? Nalata nyo ba yun? What if Mocha Uson have sexual intercourse? With Manny Pacquiao, kaso nga lang, isang beses sa isang buwan, binigyan ni Manny Pacquiao ng 2 milyon. Can Mocha Uson be held liable for the crime of prostitution? Yes or no? Hindi kaagad prosti yun. Dapat nga habitual eh. Day to day talaga. Trabaho. Araw-araw. Paano naman kung ganito? Sabihin natin, may isang babae, araw-araw nakipag-sex, libre naman. Will that be prostitute? Hindi rin. Promiscuous lang yun, pero hindi yung prostitute. Malibog lang talaga yung promiscuous. Kailangan pa rin ng profit. Nakuha nyo, hindi mag-iwalay na tandaan. Pag day-to-day dapat, line of work na talaga. Saan nyo ba makikita itong mga to? Yung sa mga kanto, yung gabi-gabi, boss chicks. May mga bubo kaya. Saan?
Saan yun? Sa? Mga tinatambay yung tanga, huwag kayo gagamit niya, kadiri. Sa holiday. Marami rin ito eh. Kayo gagamit nun, naku. Talagang magkakasakit ka niyan. Sipin mo, gumagamit niya construction worker, puta, tas gagamit ka rin. Dapat kuha kayo doon sa may bandang Olpo. Tinuruan para sa... Huwag na doon ng tartado. Huwag yun ang tartado. Wala na, yun lang yung mga crimes against morals nyo.